afternoon sa inyong lahat. Biyernes na naman. At kapag Biyernes, Gen Math time na naman. Nandito na naman tayo sa Itulay with Tutor Ryan. At matututo na naman tayo ng mga bagong lesson. At ano nga bang matututunan natin ngayon? So abangan lagi ako tuwing Biyernes. Dapat gawin na nating habit ang manood ng Itulay General Mathematics. Alam nyo kung bakit? Ngayon, matututo kayo tungkol sa rational functions. Pero bago yan, may ipamimigay tayo na badges para sa ating mga viewers. Paano ba natin makukuha itong mga badges na to? Una, Rookie Cutie of the Week or mga Rookie Badge. Ano ba ang Rookie Badge? Paano natin makukuha ang Rookie Badge? Well, ang Rookie Badge, makukuha lang natin yan kapag lagi tayong uma-attend ng Itulay at nagsasagot tayo sa mga problem na binibigay ni Tutor Ryan. Ayan, so ano naman ang susunod? Pagkatapos niyan, makukuha natin ang intermediate badge. Yan. So, yung una, pag nag-a-attempt tayong sumagot, no? Okay lang kahit mali-mali yung sagot natin, pero syempre mas maganda kung tama at kung lagi na natin nakukuha ang tama, dito napapasok ang intermediate badge. So, una, lahat tayo ay makakakuha ng rookie badge. And then, after some time, pagka lagi na tayong uma-attend at natututo na tayo paunti-unti, doon tayo makakakuha ng intermediate badge. Ayan. And then, kung maaalala nyo, lagi tayong nagbibigay ng take-home exercises. Ngayon, kung sino yung sumasagot dyan, pwede nyong isend sa akin yung inyong mga sagot, makakakuha tayo ng advanced badge, advanced Tutie of the Week badge. Ayan, so sino-sino kaya ang mga tutie natin ang makakakuha nito? Shoutout nga pala kay Patricia May Rico na siyang gumawa ng logo. Ayan, itong mga logong to, siya gumawa. Yung Rookie Tutie of the Week, itong Intermediate Tutie of the Week, at itong Advanced Tutie of the Week. Ang ganda, di ba? Napakagaling. At shout out din kay Ma'am Aljoris Ludencia na siyang gumawa naman nitong mga badges. Ayan, napakaganda, no? Ganyang katalented ang mga taga San Lorenzo Ruiz High School. Ayan, tayo silang taga San Lorenzo Ruiz Senior High School. Napakagaling. So, simulan na natin at matuto na tayo dahil Biyernes na naman. Ayan, sama-sama tayong matuto. Ngayon, anong matututunan natin? Ang matututunan natin ay ang domain, range, intercept, zero, and asymptote ng rational function. So, kailangan pagkatapos nito, alam na natin kung ano-ano yung mga yon. At kaya na nating isolve ang bawat isang yan. So, napakadami yan, no? Pero lahat yan ay ituturo sa inyo ni Tutor Ryan sa madaling paraan. Magsimula tayo sa domain. Ano nga ba domain? Ang domain ng function or kahit ng rational function or kahit anong function, siya lang yung value ng x. Yung value ng x na pwedeng ilagay. So, alam naman natin, sinabi ko nung unang-una pa lang nating session at lagi kong sinasabi bawat session, bawal na ang denominator natin ay maging 0. So, kung bawal maging 0 yung denominator natin, bawal yung mga x na makakapagpa-0 sa denominator. Kaya yun yung magiging exception natin sa domain natin. So lahat ng real numbers maliban sa makakapagpa-0 sa denominator. Halimbawa, ayan, meron tayong 2x plus 2 all over x minus 5. Ano denominator natin dyan? E di x minus 5. Tignan natin, kailan kaya magiging 0 yung x minus 5? Subukan nyo ngang alamin kung kailan magiging 0 yung x minus 5. I-type nyo lang. Ayan, so, ang x minus 5, para maging 0, lipat lang natin yung 5. Sa kabila, sa kanang part, magiging 0 lang siya kung x ay equal sa 5. Ayan, so ang denominator natin, 0 pag x equals 5. So, ibig sabihin, ang domain natin, lahat ng real numbers, maliban sa 5. Ayan. So, domain natin, lahat ng real numbers, maliban sa 5. X not equal to 5. Kung gusto nyo namang interval notation,
negative infinity, open parenthesis, negative infinity to 5, close parenthesis, ay open parenthesis din, union, open parenthesis, 5 to infinity, open parenthesis. Ayan. So, parenthesis lang yung gagamitin natin kasi hindi kasama si 5. Another example tayo. Tignan natin kung madali lang talaga. Baka naman ang tinuturo lang ni Tutor Ryan, madadaling example. Pag pinag-exam na tayo ni Sir and Ma'am natin, mahirap. Tingnan natin, medyo mas mahirap ng konti. Ayan, dalawa na yung denominator. Paano gagawin dyan? Ganun pa rin, madali lang talaga. Equate lang natin to sa 0. So, kailan magzi-0 yung denominator natin? Ayan, kailan to magzi-0? I-type nyo lang sa comment box. Ganun pa rin, no? Parang quadratic function siya na napakadali. Bakit napakadali? Kasi naka-factored form na siya. So, kailan siya magzi-0? E di kapag si x minus 5 equals 0, or x equals 5, so yan na yung isa. Or, pag ito naman pangalawang factor natin, equal din sa 0. So, imbis na isa, dalawa ang ating exemption doon sa exempted na sila sa pagiging domain. So, bawal din yung negative 2. Ayan yung makakapagpa-0 sa denominator. Ayan, so, lahat ng real numbers, maliban sa negative 2 at saka sa 5. So, kung interval notation, parenthesis negative infinity to negative 2, parenthesis, union, open parenthesis, negative 2 to 5, parenthesis, union, 5 to infinity. Ayan, kung anong prefer nyo dyan, kung anong gusto nyo sagot, pareho lang yan, pwede parehas yan. Pakadali ng domain natin, di ba? So, tingnan natin kung madali lang ba siya talaga. Ito, pangatlo. Ayan, medyo mukhang mahirap na, komplikado na yung numerator. Pero, pag domain, wala kayong pakialam sa numerator. Ang papakialaman nyo lang ay denominator. So, pag denominator, x minus 5 pa rin. So, kanina tinanong ko na kung kailan magiging 0 yung x minus 5, di ba? So, magiging 0 siya kapag nilipat natin, ang makukuha natin ay x equals 5. So, pare-pareho lang sila ng exemption. Lahat sila bawal sa 5. So, ang domain natin ay all real numbers except 5. So, negative infinity to 5, union 5 to infinity. Yan, napakadali ng natin, session natin. Pero, hindi lang domain ang meron sa rational functions. Ano pa kaya ang meron sa rational functions? Siyempre, pag may domain ka, meron kang range of a rational function. So, ano ba yung range? So, yung range ng rational function, siya lang yung values ng f of x na pwede niya makuha. So, pare-pareho lang kahit range ng anong function yan, ito lang rin yung description. Pero ang tanong, paano natin isosolve ang range ng rational function? Yan, paano kaya natin isosolve yan? Bago natin malaman kung paano natin isosolve yung range ng rational function, dapat alam muna natin kung paano malaman ang degree ng polynomial function. Mamaya malalaman nyo kung bakit. So, ang degree ng polynomial function ay yung highest sum ng exponent of variables in a term. So, ang term, napapalibutan siya ng plus at saka ng minus. Sum ng exponent, no? Although sinabi ko dyan na sum, dito sa rational function natin, isa lang naman yung variable natin x lang. Nangyayari lang naman tong sum of exponent pag marami kang variable. So, ang sum ng exponent natin, na pinakamataas, siya yung magiging degree natin. And additional, yung leading coefficient natin, siya yung coefficient ng ating exponent na may pinakamataas na value. Example, ayan, example. X cubed minus 8x to the 4th plus 2x squared minus 5. Polynomial function siya. Pero anong degree niya? So review lang naman to nung grade 10 kayo.
Ito, ang exponent niya ay 3. Ito, ang exponent niya ay 4. Ito, ang exponent niya ay 2. Ito, wala siyang variable. So, technically, ang degree niya ay 0. So, alin ang pinakamataas dyan? Ayun ang magiging degree natin. So, ang pinakamataas dyan ay 4. Kaya yun yung degree natin. At yung kasama niyang number, siya yung ating leading coefficient. Ayan. Alam na natin kung paano malalaman yung degree at yung leading coefficient. So, tingnan natin. Another example tayo. F of x equals x plus 5. Ayan, walang number, wala ring number. May variable tayo. Paano kaya yan? Dito, kadalasan nagkakamali ang mga bata. Bakit nagkakamali? Nagkakamali sila sapagkat akala nila porket walang exponent, 0 na. Akala nila porket walang kasama yung x, 0 na. Pero hindi. Tandaan natin na ang exponent, pag hindi nilagay, ito ay 1. Tandaan nyo yan dahil kakailanganin nyo yan lagi, lagi, lagi. At pag walang coefficient, ito ay 1 din. Ayan. So, ang degree nito, 1. Ang leading coefficient din natin ay 1. Ayan. So, madali lang, no? Para saan po kaya natin gagamitin, Tutor Ryan, yung degree na yan? Natutunan na namin yan nung grade 10. Yan ay para malaman yung range ng rational functions. So, para malaman yung range ng rational functions, meron tayong tatlong cases. Kasi nga, bakit kaya tatlo yung cases natin? Dahil sa trichotomy. No? So, anong pwedeng mangyari? Una, yung numerator, yung degree ng numerator, mas mababa sa degree ng denominator. Kapag ganon, ang range natin ay laging y is an element ng real number, pero hindi siya pwedeng maging 0. Ayan, bawal maging 0 pagka mas mababa ang numerator sa denominator, bawal maging 0 yung y natin. Or, interval notation, negative infinity to 0, parenthesis, yun. 0 to infinity. Now, paano naman kung mas mataas? Yan, kung mas mataas yung numerator sa denominator. Di yung degree ng numerator is greater than the degree of the denominator. Yung range natin ay lahat ng real numbers natin. Ayan, so may dalawa na tayong cases. Bawal ang 0 at lahat ng real numbers. Lahat ng real numbers or negative infinity to infinity. And pangatlo is, paano naman kung equal? Walang mas mataas, parehas lang. Kung equal, then yung range natin ay equal sa y is an element of real number except k. Ano kaya yung k? Or negative infinity to k, yun 0 to, ay mali to. Yun k to infinity dapat to. Yan, nagkamali. Sino ba naman nagkamali pa ako ng type dyan? Pero k to infinity dapat yan, ha? So, ano yung k natin? Yung k ay yung ratio ng leading coefficient of the numerator to the denominator. So, kukunin daw natin yung leading coefficient ng numerator and then leading coefficient ng denominator. Kunin lang natin yung ratio nun. Yun yung value ng k natin at yun yung exemption natin sa range. Tignan natin. So, una. Ito pa rin yung example natin kanina. F of x equals 2x plus 2 all over x minus 5. Ayan. So, ano ba ang degree ng numerator natin? So, ano ba degree ng numerator na to? Ayan. Degree ng numerator natin ay 1. Ito yung variable. Walang exponent. Pag walang exponent, ibig sabihin ay 1. Ano naman degree ng denominator natin? So, ang degree ng denominator natin, 1 din. So, equal. Hala, pag equal, kailangang malaman natin yung leading coefficient. So,
May isa na naman tayong isosolve. Ano bang leading coefficient natin dito? So, degree is 1. Ito yung may degree na 1. Yung katabi niyang number ay 2. So, ang leading coefficient ng numerator natin ay 2. How about yung second? So, ang leading coefficient natin ay blanco. Ibig sabihin, 1 yung leading coefficient ng denominator. So, meron na tayong leading coefficient ng numerator, leading coefficient ng denominator. Kunin ang ratio. 2/1 equals 2. So, ang range natin ay lahat ng real numbers maliban sa 2. Or, negative infinity to 2, yun yung 2 to infinity. Ayan. Naintindihan ba yun? Sana'y naintindihan ng lahat. Madali lang naman, di ba? Ito yung maganda sa math eh. Mukha lang siyang mahirap, pero madali lang siya talaga. Huwag lang tayong pangunguyahan ng takot. Isa pang example, tingnan natin kung mahirap to. Dahil merong parenthesis tayo, may multiplication na magaganap. So, x plus 2 all over quantity x minus 5 multiplied by x plus 2. Ano kaya ang range natin dito? So, kunin natin yung degree ng numerator. So, degree ng numerator ay 1. Same case lang, dun sa una nating example. Ano kaya ang degree ng denominator? Ito yung kadalasang nagkakamali yung mga bata. Iisipin natin na, ito 1 lang, ito 1 lang din. Pero, hindi sila na separate or hindi sila na paghihiwalay ng plus. So, hindi naghihiwalay ng plus. So, multiplication yan. Pag multiplication, idadagdag natin. Diba? Sabi ko kanina, separated by terms. So, i-add natin. Sum. Ito yung sum na sinasabi ko. So, 1 plus 1, ang degree natin sa denominator ay 2. Ayan. Huwag kayo malilito ha. Pag times, i-add nyo yung exponent. I-add nyo yung exponent. I-add natin yung number sa exponent. So, 1 plus 1, 2 yung degree niyan. So, yung range natin, dahil mas mababa ang numerator sa denominator, ang range natin, bawal ang 0. So, bawal ang 0. So, y is an element of real number maliban sa 0 or negative infinity to 0, union 0 to infinity. Ayan, napakadali. Napakadali. So, pangatlong example. Ayan, ano kaya ang degree na itong nasa taas na to? Numerator, x squared minus x minus 6. So, tingnan natin. Pinakamataas na exponent ng variable, 2. So, ang degree niya, 2. Ganun lang. So, sa ilalim, denominator, pinakamataas na degree ng variable, wala. Wala nakasulat, pero may variable tayo. So, ang degree ng denominator natin, 1. Pag mas mataas yung numerator sa denominator, pwede lahat. So, ang range natin ay lahat ng real number. Or negative infinity to infinity. Ayan. So, ang range natin, pwede lahat. Makikita natin kung bakit naging ganyan mamaya, ha? So, pwede lahat. Ngayon, punta tayo sa zeros and intercepts. Ayan, zeros and intercepts. Ano ba ang zeros ng rational function? And ano ba ang intercepts? Pag sinabi natin intercept, ano kayang pumapasok sa isip nyo? Pakitype lang dyan sa comment box. Ano kayang pumapasok sa isip natin pag intercept? So usually, intercept, intersection, so mga biyahe-biyahe natin. Pag sinabing zeros, ano pumapasok sa isip natin? Eh di zero, wala, zero. So sa rational function or sa kahit anong function, ito kahit saan na to, general na to. Ang zeros ng rational function is kung kailan magzi-zero yung value ng function natin. Ibig sabihin, siya rin yung ating x-intercept. Ayan, pareho lang yung x-intercept at saka yung zeros. Yan ang pinagkaiba nila. So, yung zeros,
Normally, value lang siya on the real line. Yung x-intercept, pwede natin gamitin yung zeros, pero pwede rin natin gamitin yung point. Yung point ng x-intercept. So kung saan tatama yung graph natin sa x-axis. And then y-intercept, kung saan tatama yung graph natin sa y-axis. Hindi lang to nag-a-apply sa rational function, mag-a-apply din to sa iba pang functions. Ayan, so para makita natin yung zero, para makuha natin yung zero, is hahanapin natin kung saan mag-zero yung numerator. Pero, huwag kakalimutan na dapat yung value ng x natin ay nasa domain. Importante yan. Malalaman nyo mamaya kung bakit. Meron tayong example na makukuha natin 0 yung numerator pero wala siya sa domain. Ayan. So how about yung y-intercept natin? Yung y-intercept natin, substitute lang natin yung 0 sa x. Ayan. So, punta tayo ngayon sa pagko-compute sa mga example. Tignan natin, mukhang mahirap pa. Hahanap sa 0 na numerator. Tapos, yung pangalawa, sa substitute tayo. Ibig sabihin, nag-evaluate na naman tayo. Tingnan natin kung mahirap ba siya. Ayan. Same example tayo. F of x equals 2x plus 2 all over x minus 5. So, ang kukunin natin muna yung zeros. Pag zeros, para lang tayong kumukuha ng domain. Ang pinagkaiba lang, imbis na denominator yung i-zero natin, yung numerator yung i-zero natin. So, 2x plus 2 equals 0. Ano kaya ang 0 netong 2x plus 2? So, ano kayang value ng x ang magiging 0 siya? Type nyo lang sa comment box. Ayan. So, magiging 0 siya kapag negative 1 yung value ng x natin. Siyempre, ililipat natin. Divide both sides by 2. X equals negative 1. Ayan. So, ang 0 natin, negative 1. X-intercept natin ay negative 1, 0. So, siyempre, 0 nga yung y eh. Kaya nga zeros yung tawag sa kanya. Paano naman natin i-solve yung y-intercept ulit? Evaluate lang natin yung f of 0. And paano ulit yung evaluation? Palitan lahat ng x ng 0. Ayan. So, f of 0 equals 2 times 0 plus 2 all over 0 minus 5, which is equal sa 0 plus 2 is 2, 0 minus 5 is negative 5 or negative 2/5. So, ang y-intercept natin ay 0, negative 2/5. Ayan. So, madali lang rin siya. How about ang ating 0 sa x-intercept and y-intercept sa function na to? Yan. Mahirap-hirap. So, kunin lang natin yung x-intercept nung nasa taas or yung 0 nasa taas. X plus 2 equals 0. X equals negative 2. Pero familiar ba tong x equals negative 2? Parang familiar siya. Tandaan, ang exemption natin dito sa domain is bawal maging 5, bawal maging negative 2. So, bawal si negative 2 kasi wala naman siya sa domain. So, ibig sabihin, walang 0 si function na to. Or hindi siya tatama sa x-axis. So, wala siyang x-intercept dahil wala siyang 0 eh. Hindi siya tatama sa x-axis. Wala rin siyang x-intercept. Punta tayo ngayon sa isa pang example. Ay, hindi. Same example. Y-intercept pa pala. Sorry. Hindi ko pa nasusolve. So, solve natin. Y-intercept. Substitute lang natin yung 0. Ayan. So, 0 plus 2 all over 0 minus 5 times 0 plus 2.
Yan. So, 2 all over negative 5 times 2 is equal to 2 over negative 10 or negative 2 over 10. Lowest term lang natin kaya naging negative 1/5. So, y-intercept natin, 0, negative 1/5. Then last example, x squared minus x minus 6 all over x minus 5. Yan. Oh. Ito, medyo mahirap-hirap to, pero kailangan yung matandaan. So, subukan nyo kaya muna. Ano ang zeros ng ating numerator? And ano ang ating x-intercept and ano ang y-intercept? Bibigyan ko kayo ng 3 minutes para sagutan tong problem na to. Yan, imbis na example, exercise na lang siya. Para alam ko kung naintindihan ng lahat. Ano ang x-intercept natin at ano ang y-intercept natin dito? So, medyo mahirap to. Kasi x squared minus x minus 6. Tignan natin kung masasagot ng ating mga viewers. Ano kaya ang zeros nito? So, ayan, shout out din pala kay Joselito. Siya, ang galing-galing niya sumagot kanina. Kanina pa siyang sumasagot. And shout out din kay Aloysius Charles ng 11 STEM A. Aloysius Charles Orbegoso. Shout out yan. Sagutan natin. Tingnan natin kung anong sagot natin dito. Anong zeros nito? Anong x-intercept ng x squared minus x minus 6? Ano kaya ang zeros niyan? Equate natin sa 0. Ayan, in-equate sa 0. And then ano gagawin? Tutorial after niyan. Ipa-factor natin. Kung naalala nyo pa, yun yung pinakamahirap. Yan, may sagot na si Joselito. Napakagaling. Ang sagot niya ay 2 at negative 3. So, medyo napagbaliktad ata ni Joselito yung sign. Pero nasa tamang landas siya. Tama ang ginagawa niya. Napagpalit niya lang yung sign. Siguro nalito lang siya. Kasi tignan natin. Ayan yun eh. 2 and negative 3, yung factor. Factor kasi yung sinasabi ni Joselito. Ayan. So, pagka kinuha na natin yung value, makuha natin x equals 3 and x equals negative 2. At sila ang ating zeros at sila ang magiging ating x-intercept. So, ayan. Very good, Joselito. Medyo, practice lang tayo kasi yung sign, okay lang yan. Yung sign, nagkakamali din ako dyan. Pagka lipat-lipat, nalilito din talaga ako dyan. Pero magaling. Napakagaling. Ayan. So, ano naman ang y-intercept natin? Subukan nyo nga rin isolve ang y-intercept natin. Substitute nyo lang yung 0. Tingnan natin kung sino makakasagot sa inyo. Substitute nyo lang yung 0 or alisin nyo lang lahat ng may x. Kasi yung mga x, alisin na natin. Ganun lang pag 0, alisin natin lahat ng variables. Ayan. Ano kaya magiging value ng f of x natin kapag inalis natin lahat ng variable? Tingnan natin. Ano kaya? So, magiging value niya ay... Ayan. Magiging... Yun. Very good na naman si Joselito. Negative 6 over negative 5 or 6 over 5. Yan ang y-intercept natin. 0.6 So, last na property ng rational functions natin ay meron tayong mga asymptotes. Asymptotes, mukhang mahirap pakinggan no? Asymptotes, parang mahirap, pero ano ba yun? Ano ba yung mga asymptote na yun? So, yun yung mga bagay na habang lumalapit sa infinity, yun yung line na nilalapitan ng ating curve. Ayan. So, meron tayong vertical asymptotes, horizontal asymptotes. Actually, meron din tayong oblique asymptotes. Pero hindi na natin i-discuss yung oblique asymptotes. Kasi medyo hindi naman natin na siya kailangan. Kaya ang kailangan lang natin si horizontal asymptote and si vertical asymptote. So, paano natin masusod to si vertical asymptote at si horizontal asymptote? Ito ang pinakamadali sa lahat. Alam niyo kung bakit? Para na natin siyang sinolve kanina.
Ayan, so tingnan natin kung paano ko nasabing para na natin siyang sinolve kanina. Ito yung una nating example. Alam natin na ang domain natin dyan ay bawal siyang maging 5. At ang range natin ay bawal siyang maging 2. So sabi, sa pagkukompute ng asymptotes, vertical asymptotes daw, siya yung value na hindi nawala sa domain. Pero may exception na naman. Dapat hindi mag-zero yung numerator kapag sinubstitute natin yung value na yon. So, horizontal asymptote, walang exemption kung ano lang yung wala sa range. So, domain natin, bawal ang 5. Range natin, bawal ang 2. So, ang vertical asymptote natin, x equals 5. Pakadali, di ba? Parang nasolve na natin yung asymptote, sinolve pa lang natin yung domain. Ang range natin, bawal ang 2. Horizontal asymptote, y equals 2. Oh, yun na yun. So, second example. Domain natin, bawal yung negative 2 and bawal yung 5. Range natin, bawal yung 0. Pero, yung negative 2 natin, pag sinubstitute natin sa taas, magiging 0. So, kung magiging 0 yan, hindi siya kasama sa ating vertical asymptote. So, ang vertical asymptote lang natin ay x equals 5. Ayan, mali yung na-type ko pala sa domain. Dapat not equal to. So, x equals not equal to negative 2 and x not equal to 5. Ayan. Correction lang ha, nagkakamali din. Ayan, so ang vertical asymptote natin ay x equals 5. Samantalang ang horizontal asymptote natin, kung ano uli yung exemption natin, y equals 0. And last, yung isa nating example, ang domain natin, bawal ang 5. Range natin, pwede lahat. So, dahil pwede lahat, domain, bawal ang 5. So, vertical asymptote natin is x equals 5. Range natin, pwede lahat. Wala tayong horizontal asymptote. Ganun lang yon. Sir, Tutor Ryan, bakit ko kailangang pag-aralan yung domain, yung range, yung vertical asymptote, horizontal asymptote, zeros, intercepts? Bakit? Kasi pwede na nating ma-graph yan basta alam natin itong mga to. Okay? Pwede na nating i-sketch yung graph. So, tignan natin. Yung mga example natin, yung tatlong functions natin, i-graph natin. Ayan. Napaka-active ni Joselito. Napakagaling niya. 5 talaga vertical asymptote. Pare-pareho sila, no? 5 yung mga vertical asymptote. So, punta muna tayo sa una nating example. Ayan. So, unang example. F of x equals 2x plus 2 all over x minus 5. Ang domain natin ay bawal ang 5. Range natin, bawal ang 2. Vertical asymptote equals 5. Horizontal asymptote equals 2. And intercepts natin, x-intercept, negative 1, 0, and y-intercept, 0, 2 pips. Tignan natin kung anong itsura ng graph niya. Ayan yung graph ng function natin, itong pula. And then, ano yung vertical asymptotes natin? Ito, x equals 5, yan yung vertical asymptote. And then horizontal asymptote, y equals 2. Dito nyo ma-appreciate yung sinasabing sa asymptote, palapit ng palapit yung graph, pero hindi sila magdidikit. Bawal. So, hindi siya sasayad dyan. Ito, sa kabila, hindi rin siya sasayad dyan. Palapit lang ng palapit. Ayan. So, dito rin sa vertical asymptote, ganun din. Punta tayo sa second example natin. Ito yung mga properties natin. Domain natin, bawal ang negative 2, bawal ang 5. Ayan, mali na naman to. So, kinapi-paste ko lang kasi yan eh. Kaya mali. So, ito, yung range natin, bawal ang 0. Vertical asymptote, x equals 5. Vertical asymptote, y equals 0. And intercept natin ay 0, negative 1/5.
Yan. So, ito yung graph niya. Pero, medyo hindi accurate tong graph na to. Bakit hindi siya accurate? Kanina, dapat kasama sa vertical asymptote natin yung -2, kaya lang 0 din siya sa numerator. So, yung -2, x equals -2, itong part na to, dapat meron ka dyang open circle kasi butas yan. Bawal kasi na yung x natin ay -2, hindi siya tuloy-tuloy. Dapat tuloy-tuloy, tapos may bilog siyang ganyan. Yan, siningit ko na yung cursor natin. May butas siya na ganyan. May hole siya. Yan yung butas na tinatawag or hole. Hindi siya asymptote kasi halos dumikit na nga eh. Ang asymptote kasi yung ganito eh. Yung halos hindi didikit talaga, palapit lang ng palapit. So, naintindihan ba yon? May butas kapag parehong 0 sa numerator and denominator. Then, ito yung vertical asymptote natin. Ito yung horizontal asymptote. Yung intercept natin, ito y-intercept. Wala tayong x-intercept. Okay, so yung last na sample natin. Ayan. Tapos, domain natin, bawal ang 5. Range natin, pwede lahat. Vertical asymptote natin is 5. And then, horizontal asymptote natin is no horizontal asymptote. Ayan. So, tingnan natin. Nga pala, medyo tricky itong sample na to. Bakit? Mapapansin natin, ayan, so, mapapansin natin, wala siyang asymptote. Ayan, wala siyang asymptote. Wala siyang horizontal asymptote. Vertical asymptote lang meron. Pero, dapat meron kang oblique asymptote itong line na to. Yan yung oblique asymptote na tinatawag. Pero pwede kasi natin, hindi na natin kailangan pag-aralan yan. Medyo tricky kasi yung pagsusolve ng oblique asymptote. So, ito yung mga x-intercepts natin and ito yung y-intercept natin. Ayan. So, natuto ba tayo ngayon? Alam na natin yung mga graph. Next time, kung may comment pala muna kayo, pwede nyo akong i-message sa ryan.estolatan@deped.gov.ph o kaya sa facebook.com/ryan.estolatan. Kung may comment naman kayo, pwede nyo scan tong QR code na to and then mag-comment lang kayo sa akin kung ayaw nyo ng pagtuturo ko, kaya magaling ako, o kaya sana natuto kayo. Next week, ang ita-topic natin ay inverse function. Tuturuan ko kayo ng mga shortcuts kung paano mag-solve ng inverse function ng rationals. And then, exponential, equation and inequality. Ayan. So, sana excited kayo next week. Matututo tayo ng marami doon. Meron pang shortcut na konti na kung paano mag-solve ng function. And then, huwag kalimutan manood kay Tutor Zara sa kanilang pre-cal. Huwag din kalimutang manood kay Tutor Elbun. Ayan. So, siya nga pala, huwag kalimutan, magkakaroon ng badge ang mga sumasagot sa akin kanina. Ayan, meron tayong nakakuha na ngayon ng rookie badge. I-award ko next meeting. Next week, abangan nyo na may shoutout kayo dahil meron na kayong rookie badge. Ayan, so, eto ulit si Tutor Ryan, nagsasabi, doon sila magkakatagpo sa intercept, ang asymptote palapit ng palapit pero di magdidikit, pero tayo lagi lang magkalayo at yun ang katotohanang masakit. Ayan, so napakasakit naman nun. See you ulit next Friday, October 15, 2021 para sa inverse function at sa exponential, equation, and inequality. See you again next Friday. Paalam!